Biblia po yan. Sa Biblia po yan. Kasi sa Quran po, bawal ang bawal pumatay ang ng pagpatay. bata. Pati yung sumususo, bawal patayin yun. Baliktad sa Biblia. Sa Biblia, babae, lalaki, sanggol, sanggol, at pati yung sumususo, papatayin yun. papatayin. Kaya delikado. Delikado. Ikaw baha, hindi ka na sanggol. Pero sumususo ka pa rin. Kabilang ka doon sa papatayin ng Biblia. Dapat utos ng Diyos yan. Delikado yan. Sure, ay. Utos na Biblia. Tama, di ba? Grabe naman, bro. Biblia talaga, no? Biblia yan. Hindi talaga Hindi yan. Biblia, Brad. Biblia yun eh. Huwag tayong magbigay ng ating sariling opinion. Tama, Brad. Lahat ng ito galing sa nababasa natin. Nababasa. Ika nga, huwag kang lalampas kung ano ang nababasa. Diba? Kung ano nasusulat. Mahirap dyan. Kapag ikaw ay lalampas sa nasusulat, baka tatamaan ka sa sinasabi ng Biblia na naman ng ating mga kababayan. Ano ang sabi ng Biblia niya? Ito, tandaan nyo ito ha. Sabi ng Biblia ito, dapat ba ikaw ay lalampas sa Biblia? Ito sabi ng Biblia. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Sabi niya Biblia niya. Huwag ka daw higit. Anong talata yung, Brad? Kita nyo? Secret. 1 Corinto 4:6. Ayan, dagdag naman sa record nyo yun, ha? Yes, tama. Huwag daw hihigit sa mga bagay na nasusulat. Huwag lumampas. May nag-text dito, si sister, tagapakinig natin. Anong sabi? Bro, si si Jay lang ang kilala kong Islamic propagator. Nga ba? Problema mo yun. Huwag niyo ikalat yung mga ganyang chismis. Chismis lang yan. Sapagkat masisira yung kapatid natin. Yes. At Tayo, Brad, masisira tayo. Baka walang mag-asawa sa amin, Brad. Atin lang ito, sikreto natin ito di ba? Yes. Buti ka ba, bro? Huwag niyo ibulgar yan. May asawa ka na pero kami, wala pa. Oo nga. Pero at least kahit papano, kahit na wala kayong asawa, sumususo pa rin ba kayo? Ewan ko si Mamadra. Sa gatas po. Sa gatas, pwede man. Yung lagyan ng gatas. Sumususo ka, ha? Sumususo ka pa rin ba? Baka talaga nagasuso ng gatas. Pinapatay yan sa Biblia yung sumususo. Tandaan mo yan! Kaya huwag kayong suso ng suso. Delikado yan. Pinapatay po yan ayon sa Biblia. So, yun po ang sabi, no? Ang hirap kasi dito, maliligaw po tayo eh. Kapag tayo po ay naghahanap ng katotohanan, no? Maliligaw ka, kapatid. Bakit? Sapagkat iba ang nakasulat doon sa sabing huwag kang hihigit kung ano ang nakasulat. Kung hihigit ka doon, lalabas ka kung ano ang nakasulat, hindi mo tutuparin ito, iba naman ang maging pakahulugan nun. At kung tutuparin mo naman, iba rin ang dating nun. No? Anyway, ganun po talaga ang Biblia eh. Wala tayong magagawa. Sige. Meron pa tayong 5 minutes. Next question. Okay. Anong bansa o siyudad ang hindi gugunawin ng Diyos sapagkat ipinagmamalaki ni Apostol Kibuloy na ang Davao daw ang hindi gugunawin? Ang Davao, ha? Ang Davao? Ang Davao. Davao! Ibig sabihin nito, hindi gugunawin! Cotabato, bro, gugunawin nito. Sino nagsabi? Si Apostol Kibuloy. Appointed son of God. Sino nga lang? Teka muna, huwag kayong magiging mainit, kapatid. No? Huwag kayong masyadong ganyan. No? Huwag kang alam mo kasi, magiging Mamadra. ang tanong niya kasi is anong bansa ang hindi gugunawin? Oo. Well, kung ako po ang sasagot, no, meron pong bansa na hindi gugunawin. Ang pangalan po ng bansang ito ay walang bansa. Yun ang pangalan niya. Hindi gugunawin yun. Ayan. Ikora!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aha. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Hulugan. Ipabasa nyo kay Brother Baha para Okay. makita naman niya sa, Oh. sa Magbasa ka. camera. Oh. Sige. Saan na yan? 58. Okay. At, Ay, okay ka. Nakatutras ako dyan. sige. Ngayon ka ba? Hello. Sige. At walang magpadala masyado. at walang isamang bayan ang hindi namin wawasakin Oh, kita mo? Oh. bago maganap ang araw na muling pagkabuhay. Sabi niya, O parusahan ito ng isang matinding kaparusahan. Ito ayun. ay nakatala sa aklat. yun pala ang pangalan. Okay, tapos- Walang isamang bayan. Yes. Walang isamang Walang bayan ang hindi niya wawasakin, sabi ng Allah. Kapag sinabing wala ni isang bayan o bansa ang hindi wawasakin ng Allah, kabilang ba dyan yung Davao na wawasakin? Hindi. Kabilang. Kabilang. Pati yung Davao na kung saan kinalalagyan ng New Jerusalem, sabi ni Kibuloy, kabilang yan sa wawasakin ng dakilang tagapaglikha ng Allah bago magaganap ang araw ng muling pagkabuhay, Yawmul Qiyamah. Wawasakin. Ibig sabihin nito, in short, walang bayan, walang bansa ang matitirang buhay o matitira sa mundong ito. Sapagkat wawasakin niya ito, kabilang dyan yung Davao. Jerusalem, New Eh Jerusalem. baka sabihin naman ngayon ni Apollo Kibuloy, Quran yung nagsabi. Sa Quran yun. Yun ang sabi ng Quran yun, walang matitirang bansa, wawasakin lahat. Quran yung nagsabi nun eh. Sa Biblia namin, hindi kami kasama doon. Ganun nga ba ang sinasabi ng Biblia niya? Ito, pakinggan nyo. Sa aklat ng Zipanyas, 1, talatang 18, alamin natin dito kung hindi pa kasamang wasakin yung Davao. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kaputan ng Panginoon, kundi ang buong lupain. Kita nyo? Buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan Yun, wawakasan. niya. Wawakasan niya. Ano ang kanyang wawakasan? Ito. Yun. Sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ibig sabihin lahat. Kasama doon. Kasama yung Davao. Hindi lang ang Davao. Yes. Pati si Kibuloy kasama. Wawasakin siya eh. Papatay. Pati siya pala kasamang mawawasak. Yun ang sabi ng Biblia niya eh. O kita mo? Walang exempt. Kaya sinungaling yan. Huwag kayong maniwala sa taong yan. Huwag kayong maniwala sa nagsasabing appointed son of God na yan. Dahil bakit? Napakasinungaling yan. No? Biblia mismo ang nagsabi Yes. na sa bandang huli, darating ang mga bulaang Kristo. Kasama yan. Tingnan nyo sa aklat ng Mateo 24 talatang 23 hanggang 24, ganito ang sinasabi. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Yan ang sabi ng Biblia niya. Yes. May nagsabi, narito ang Kristo. Di ba nagpakilala ang Kristo? Appointed Son of God. Yes, si Oh. Apostol Kibuloy. Narito ang Kristo. O nariyan. Anong sabi ng Biblia? Huwag ninyong paniwalaan yan. Bakit? 24. Malinaw. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang propeta at
mga bulaang Kristo na mga papakita ng mga dakilang tanda at may kababalaghan. Ano pat iligaw kung maari, pati ang mga hirang. Kita mo? O ito pala, sinula ng Biblia, inula mismo ni Kristo, na darating pala yung bulaang Kristo na yan. Tama. At ang sabi pa ng Biblia, huwag niyong Bagong paniwalaan. paniwalaan. Eh bakit? Yung sinasabi niya, kontra sa Biblia niya. Yes. Abay, mantakin mo, hindi raw magugunaw hindi raw kasama yung Davao ba? O sapagkat andyan yung New Jerusalem? Mali! Wala po dyan ang New Jerusalem. O, wala dyan. Alam mo, kung Biblia niya ang pagbabatayan, alamin natin kung naibaba na ba yung New Jerusalem. Ito, Bagong Jerusalem. pakinggan nyo O, tingnan natin. O, ito. Sa aklat ng Apokalipsis, 21 talatang 1. Ito ang nakita ni Juan. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Yung unang langit at unang lupa daw, nawala na yun, natanggal na yun, naalis. Tapos napalitan. Ay hindi pa man natanggal, wala pa naparam yung unang langit at unang lupa ngayon, di ba? O hindi, wala pala. Oh. At nakita ko sa 2, ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Bayang banal! Bagong Jerusalem. Banal ba yung babaw? Ang daming pukpuk dyan Tapos sabihin mo nandyan yung bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem. Bayang banal. Yan, napakaraming pukpuk dun. Bagong pukpok siguro, bro. Diba? Baka pukpukin siya dun. Oh, sayang, wala tayong oras. Sayang talaga, bro. Oo, no? Lumagpas na tayo. Nagpapag-grade pala si Brother Idris, Ala. no? Si Ma'am City Jen Tulon, Ma'am Ann Jason Caron Blaps Ed Cabalo. Oh, Engineer Idon at Boss Malik Sukran. Talaga, nakikinig siya? Oo, nakikinig siguro, bro. Si Brother Ed? Okay, wala tayong oras. Paalam na kayo. Sige na. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hanggang sa huli po, tayo ay muling magbabalik sa araw na Sabado upang talakayan ng katotohanan. Ngunit bago po ang yun, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa kung ano yung nasabi namin na hindi ninyo nagustuhan, sapagkat po kami ay hindi namin balak nasaktan kayo. Kung ano lamang ang aming nababasa, yung pong aming sinasabi sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi. Brother Lolo? At ako po ay pumapanaw na Tama yun, si pumapanaw na. kasalukuyang pumapanaw na at magpaparamdam din po ng susunod na Sabado. Multo? O sige, multo. Yan yung bagong buhay, bro. Yun yung bagong buhay. Muling ba? Para kang isang linggong ipinako sa krus at muling nabuhay. Muling nabuhay. Yung kasi sa Biblia nila. At hindi ko po dito, hindi po kami na, hindi po namin na, Time na. saktan na yung namin, sa amin lang po ipapahayag kung ano ang tamang turo po. Yun lang po ang aming intensyon dito. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum. Want to be clear, walaikumussalam. At ako na rin po ay magpapaalam, no, nandyan din po si brother natin. Ako na magpapaalam para sa kanya, yung ating camera boy, si Brother Baha bin Okasya, no. Sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan natin na nakikinig po sa ating paluntunan, no. Ako po ay humihingi ng paumanhin kung sakaling may mga bagay na aking nabitiwan at naging masakit sa inyong pandinig, ano po, hindi po galing sa akin yan. Tulad ng aking sinasabi, yan po ay ayon sa nababasa. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming paluntunan at hanggang sa muli. Ito inyong kapatid, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang